Paano ba yung pamumuhay Ang niyo? hirap pumuhay doon. Dahil lang yung barko. 1,335 kami sa barko. Sinakay namin, Philippine Navy yung panggera. Doon kami sinakay. Hindi nakailalim kami, hindi nakailalim sa mga tangkay. Pagdating namin sa Blayan ng Mindoro, nag-inuman yung mga escort namin mga empleyado. Nalasing. Sumampawag, dahil naman kami paibahig. Pagdating sa kalagitan ng Palawan ng ibahig kami Mindoro, puta yung mga empleyado ng bugbog naman sa baba, nung gusto natin ng mga bilanggom, wala. 12 pangkat ng manin. Nakasakay sa barko eh. Lahat yan, 12 pangkat yan. Happy Go, BC, GI, tapos Komando, Bahala, Sputnik, 6, tapos 6 sa kabilang side. BRN, DSL, BM, OXO, tapos GC, di ba? Bale, 6, 12 pangkat yan. Walang bababa ng kolonya. Palulubugin namin yung barko. Laka niyan yung barko, di ba? Walang bababa ng kolonya. Palulubugin natin yung barko. Kaya sa lahat ng pangkat eh. Laban sa empleyado. Kanya-kanyang kalikot sa ilalim ng barko. Dahil pinasok kami ng tubig. Baha agad, hanggang dito. Nagsalita na sa amin, kayong kapitan. Navy na. Ano ba problema niya? Ba't palulubugin niyo itong barko, di ba? Sir yung mga escorte po namin, nagbintati sa bubug kami dito, pati pagkain namin, pati tubig namin, binibenta na lang sa amin, di ba? Tubig. Isang linggo kami sa laot. Nagkaisa, palulubugin yung barko, ilang kami sa ilalim, 1,335, yung mga kasama pa na yung mga dalaw nila. Pag lumubog to kami, makakaligtas kayo, hindi na kayo makakaligtas. Pati yung mga dalaw kasama nyo, yung mga asawa pamilya, palululod na rin. Ano bang gusto niyo pangyayari? Ganon. Hindi na patakbo sa amin sa barko. Hindi nakakaligo na kami sa taas, nakakita kami sa taas. Nakikita namin yung talagang kalawakan, di ba? Lahat ng mga escort namin, tinanggal lahat sa view yun. Sa ano. Posisyon na lang. Kasi malulubugin namin yung barko. Ito nagkaisa, malulubugin yung barko. Doon pala sa gitna ng Mindoro, Palawan. Tangina, di ba? 12 pangkat, nagkaisa. Alas magkakalaban martong sa maximum yun, ha? Kaya pagdating sa barko, nagkaisa kami lahat. Laban doon sa mga escorting lang namin. Kasi ang hirap inabot namin. Talaga, doon kami tumatay, doon kami natutulog, di ba? Isang linggo kami sa laot, bali. Sa tirahan doon, wala naman. Ang tirahan kasi doon, yung ako, tihirapan mo ko sa loob ng barak, kapatas ka. Gabi mo, di ba? Nalibing out ka na rin, kapatas, nalibing out ka, di ba? Doon ako tababawian. Sa labas. Sa libing out. Pero sabi ng riot, wala. Hindi na using kayo. Simple tirahan lang doon, ganun lang. Titirahan ka na, babawian ka, papatay ka, dadalhin ka sa kanyogan. Tabo, sila ka na mapalapa. Ano nyo, sisindihan mo nga lang, bilabang ka na lang. Hindi na lang. Nagkaragado mo, di ba? Wala namang pagkakamali sa trabaho, binihirapan mo, di ba? Pabawian kita naman ito sa libing. Mga personal na. Kasi wala pang ilaw ng araw doon, kasera lang eh. Mga storya ng tattoo sa kali. Mga tinta nasa loob ng karayong pag tinatak na sa balat ay nagkakaroon ng malalim na kahulugan. Paano ba kayo naging kapatas doon? Lagi ano muna ako, junior encargado eh. Ang trabaho doon puta sobra. Pag tinuro sa yung kambing, nagiging kalabaw sa layo eh. 13 pesos na sa akin doon, sa buwan, di ba? Hirap, di ba? Nakakatatlong taon pa lang ako sa life ko eh. Pero papuga kami mga panahon yun eh. Kasi life ako eh. Nakulong niya ako, bupas sintensya ko eh. Pero puga ako, ang tao daw, mga sasabay, di ba? Ito kami. Tatali namin yung encargado din. Kasi parang may nari mga nanunungkulan eh. Tatali namin, gagapos namin, tapos butasin namin sa wali. Talo na kami ng badware. Pag tumalo ko din ng badware, wala ka rin pala patutukan, puro dagat pala yun. Baba pa ng bundok, dagat, wala ka rin lulusutan, di ba? Magpapakapagod ka lang. Agad dumating yung penal, supervisor. Siyempre yung mga Magic 7, yung founder, tiyagawal. Ba't isip mo pumaga? Sir, kasi po wala ka pa na sintensya ko eh. Ito lang isipin ko sa'yo, pag-aralan mo trabaho dito sa Ibaig. Sa lagay mo sa isip mo, wala ka ng pamilya iniwan sa inyo. Tiga rito ka na. Tiga Montible. Dito ka na pinanganak sa lugar na ito. Montible. Hindi na lang, binata pa ako yung mga panahon yun. Problema ko sa pamilya, gusto makita. Para mabubuhay ka rin pala ng kahit hindi sila makikita eh. Hindi talagang gusto mong makalaya pa ng maayos. Kaya naman eh. Sinampan ako ng junior encargado. Tapos mga 3 taon, nagka ng master. Sa pala ito, senior encargado na. Para hindi kayo mapuryo. Binigyan kayo ng katungkulan. Katungkulan. Naging senior encargado, tapos naging junior kapatas ako, senior kapatas na. Nung lumaya ko, senior kapatas na ako yun, mga panahon yun. Bilang kapatas doon, ano ba yung mga ginagawa? May dala ka na rin tao, dadala ka ng tao sa Luzon. Ikaw mag-i-in charge. Kasi sabi na, sige, susunod naman yung mga enkargado mo sa'yo. Yun may utos nila sa tao, ganun. Pag sinabi mo, ang trabaho natin, sa lip shift, kita karayo, may mahirap eh. Sa lip shift, kita karayo, pag tirabi na ganun, dapat makita agad yung karayo. Kung kaya yung gulok mo doon, siyang likod, siyang harap, walang tali. Wala siyang talas. Walang talas. Kasi pag lumabang ka sa enkargado, pag pinalo ka na enkargado, siyempre, iyawak mo, itak. Itataga mo yun. Kaya kailangan mo doon, itak mo, siyang likod, siyang harap. Pero lalaki mga natatabas mo yun. Diskarte lang. Tabas. Ang hirap.
sa lahat ng kolonya. Ayan ang pinaka-impyerno sa lahat. Muntinlupa, wala pa. Kasi dalawang ako sa Munti, wala akong dinasa sa hirap yan. Doon na nga. Kasi pagbaba niya pala ng barko, gagaling ka agad ng mga taga-sibilyan din. Dito kayo mamamatay sa palaban. Patay agad eh. Di ba, maghirap muna kami, baka kami mamatay. Hindi, patay agad eh. Dito kayo mamamatay. Dahil tayo namamatay. Sakit, malaria kasi malaria, tapos yung poga. Yung malaria pinakamatindi sa kolonya. Kasi ako, alam ko, di lang ako makakombis dito sa Maynila kasi inabot na ako ng malaria din eh. Pasiparon to ko eh. Kaya ko pa yung pasiparon eh. Inabot ako ng buy-box. Doon na, wala. Utak ko na kinakain. Wala na, naglalakad ako sa imperial. Ano mga sinaano ko na. Buti na lang yung mga paano, yung tagamaro pa rin ang Panginoon eh. Nagpalit ng penal supervisor. Yung penal lang yung inagawan. Kaya penal lang Montibe, nagkapalit. Itong inagawan, batang Kangkalot eh. Napunta sa Montibe. Itong yung penal namin na Ilocana, napunta sa ano, sa inagawan. Batang Maynila, batang Kangkalo, Manila boy. Napunta sa aming penal. Nagpunta kayo sa infirmary. Tinanong ko kay Ma'am Rosa, Ma'am, nagkapatas na yun, matagal na ba dito yun? Opo, sir. Mula sa dumating dito, hindi po natapon na ibang kolonya, dito lang. Maka-recover pa ba kung sakali? Maka-recover pa po ito, sir, kasi kulang naman tayo sa rin. Dinala ko sa civilian. Sa Puerto Princesa, sa Dexter, naka-recover ako. Hindi nga sa kanya, baka matagal na lang ako patay sa naging namin penal supervisor. Bait. Sa dumugtong ng buhay ko sa Ibaig. Hindi sa kanya, no choice na ako eh. Patay na ako eh. Siya nagdugtong ng buhay sa akin. Kaya lang pasalamat yun din sa Sir Rivera. Kasi kung di sa kanya, wala na. Baka di rin ako nagkaroon ng pamilya. Kasi ano na ako eh, buy-box na ako eh. Utak niya nakakain sa akin ng virus eh. Wala na ako sa sarili. Sa taga ko na siya, nakasampu na ako, 11 na ako sa Ibaig yung mga panahon yun. Paano kayo naka-recover dyan at nagkapamilya dyan sa... Yung mga time niya, yung kay Sir Rivera, nadala ko sa Puerto Princesa, pag nakabumalik ako ng kolonya, naka-recover na ako yun na. Hanggang nagkaroon ako ng fiesta sa amin, sa Montible. Yung amo kong si Sir Balingit, yung anak niya nag-aaral, kaklasmate niya yung asawa ko nung niyaya, fiesta, sumama sa kanya dito, fiesta dito sa Montible, di ba? Hanggang doon kami nagkakilala. Ang layo, Tigarawas. O, tagal na. nga living out na. Sa libing na, pumpastit ako, sa Palawan ka na, pagdala ko ng Roas, 6 na oras. Dinadayo nyo. Dinadayo ko pa yun. Last counting, dulo bilang. Ipapalit ako ng civilian yan. Sasakyan yung mga nag-ano, mga baga nag-ahuling pa yung mga truck na nag-ahoy. Mabilis yun, walang pahinga yun. Diretso talaga yun. Hindi katulad ng bus, kumakain pa yun, papahinga eh. Yun, diretso. Sa madaling sabi, tay, doon ka nagkaroon ng buhay. Oo, doon. Saan? Kaya lang batang Ibaig ako, mapalang talaga yun. Masarap din ano, kaya lang sa una talaga, mahirap talaga. Nagkaroon ka ng anak doon. 4. Paano nang... Ang dami nangyari sa buhay ko ron. Kaya sabi ng kapatid ko, paano ka nabuhay sa ganun haba ng panahon, di ba? Kasi karami na pumunta ng kolonya, dito tumatagal ng 5 taon, patay, 3 na patay. Kasi yun ang finish line eh. Ayun talaga, finish line. Dito kayo nagpupukpuko talaga. Pag nagpamati ka, patay ka. Pag di ka nagpamati, makakalabas ka. Di ba? Wala rin yan sa chest yan eh. Di ba? Andun pinakadulo eh. Doon kayo nagiging matibayan eh. Trabaho, pag tinuro siya yung kambing, lumalapit siya, naging baka, di ba? Gan layo, di ba? Pag sinabi siya yung, nakita mo yung mga ganon, nakita yung panyo, o lumalapit siya, nagiging kumot. Di sa layo, di ba? Kaya yung iba doon namamatay na sa lusong na namamatay. Sa lusong na ng pagod na rin. Pagod, lumalapit dugo sa ilo, bugig. Dugo. Init. May sinasabi sila na kahit daw mga bata doon, kailangan mo saluduan. Kasi ayun ang paggalang talaga ng kolonya. Malayo pala, narinig wala yung motor. Hindi mo nakikita yung motor, kahit tao ha. Nakasaludo ka ng ganun. Hindi ko pwedeng hindi. Talaga malayo pa na, narinig wala, sumaludo ka na. Bata yan, mga bata. Ayun ang nagyan nila, parang tradisyon sa kolonya, ganun. Magsuot ka lang ng ganito, putak, dardos ka agad. Hindi ka pwedeng magsuot ng ganito, mga sibilyan. Kaso to. Nanggaling yun sa DOJ. Nabasag yung life ko, nabira ko 14-19. Parol. Naparol ka. Nalaparol na ako doon. Hindi ka sa akin ano. Laya ka na, kapatas. Hindi nga, oo. Tuwa ko yun, talagang tumatakbo ko sa gitna sa ano. Takbo ko ng takbo, laya na ako. Pagbulong lang mo sa akin ng ano, nung batang opisina. Doon ako sa ano, sa bilyara lang, tatambay ako. Nananambo ko yun. Kapatas, ano? Laya ka lang, kung di sa ano relasyon, di ba? Kung ano to. Di ko malaw ano gagawin ko eh. Alam, mga nagitay pa ako, mga 2 linggo bago kami nakawi. Kasi ito yung butcher eh. Yung pamasahe magagali sa maximum. Doon laya kami lang sa mga 15 kami o sa 20. Magagamit tayo yung pamasahe, galing maximum. Pabili ng ticket dito sa ano, Ibaig. Ganun laban dun. Hintay mo yung pera, bibili ng ticket para pamasahe yung pabalik yung nila. Laya ka na pero... Ba't di mo pinili na... Siyempre, may pamilya. Oo. Hindi, time na yun, ano eh. Buntis pala yung misis ko sa panganay ko eh. Parolado lang ako eh. Kabrigado, may report ako dito sa Maynila eh. Kung ba ano, may inuwanan pa akong 6 years.
Tinira ko na yung 6 binalikan ko sa munti. Pwede ba namin makita yung yung unang tatak nila yung bahala? At yung mga tatak sa likod lang. Kasi busto eh. Sige, ay, isang buhos lang yan. Oo, isang salang lang yan eh. Kasi tatawa ng araw, bawal maliit eh. Kailangan isang busan eh. Busyong. Ito mga to. Oo, sila Osong, Jerry, John, William. Mga ano kayo dito, Guerrero ba ito? Oo, puro Guerrero rin yan. Mga fighter din yan. BNG. Bong. Bong Roalo. Kasama ko sa bahay dyan, nagkapatas din yan. Yung pinaka-tattoo nyo, Bahala na kang. bahala. Ito, Pinakauna. sinauna ko talaga. Dito. Mga odds lang naman, mga ganyan. Wala ka na makikita ng ganyan sana eh. Wala na. At saka malinis yung pagkakadali nito, lo. Tagal yan. Sino itong meron nito? Tumira niya si ano eh. Maganda yung pagkakagawa, oh. Si 1-1. Ay, sinasabi nila na magaling ang Ito kamay itong buong likod ko, 1-1 dati eh. Bubusa ka lang ng saldil ko ng ink yun. Titirahin niya na Bahala yun. ba yung 1-1? Oo, bahala. Dati nga yan, DCJ ka lang. Natapon na ano. Ayun. Inampun namin ng bahala. Magaling mananato. Kamagaan kamay. Puro 24 ka yun. Talaga pag tumusok, talaga pag... Ito, bago na ito. Pag yung mayores na ako nito eh. Ito naman. Ito, yung makasabay na ito sa likod yan. A-style nito parang comics lo eh. Sa mga magazine, parang ganyan. No? Paano nangyari nung lumaya ka na, nang bumalik ka na dito sa... Naligo pa nga ako dito, naglayo ko na yung mahig eh. Hindi ko na malakas ako lulusot eh. Kaya nagulat may kapatid. Paano ka nabuhay sa tagal ng panahon, di ba? Kasi wala lang ako sa kontak eh. Nilagay ko lang sa rin, tiga rin ako yun. Sinabi sa akin ng pen supervisor eh. Huwag mo sila isipin mo, taga rito ka na. Dito na. Huwag isipin mo sa isipin yung pamilya mo kasi mag-ano sa'yo. Papabor yung Papaboy, di ba? masisira. Sir, ang isip mo. sinisulat sa yung telegrama na hindi maganda, di ba? Makatanggap pa, di ba? Basta ko loda, okay. Susulat yan doon, payat-payat mo na, sabi mo, taba-taba mo na. Ngayon, sa pagkain ko dito, pero wala ka naman kinakain, ha, di ba? Para lang di Kasi sinisensod, pinupunit eh. Punitin na ka, lagay mo, nay, ito boy dito, pinupunit nila yun. O, bagoy mo yan. Sabi mo, habang sinusulat mo to, masaya, pero iyak ka na iyak, ha. Babalik mo, kasi hindi pwede yung sinasabihin yung personal. Pupunitin ang kila din. O, bagoy mo yan, ha. sinasala rin yun. Kasi pag dati na, siyempre, magsusumpo sa DOJ, di ba, ganun, di ba? Mayanin sa sisira yung kolonya, di ba? Walang sulat na lumusot doon na para laban sa ano, hindi lulusot. Kaya sasabihin mo lang na kahit umiiyak ka na, kahit ang pet mo, sabihin mo, taba-taba ko. Nasa itong pinakakain ko rito, pero wala ka nang kinakain. Sapal na nga lang yung kinakain mo. Sabi mo, sarap pa ng kinakain mo rin. Pero hindi na kami taga impyerno, taga kolonya. Nagsimula yung kalbaryo mo na yan. Sa pagpatay yun. Pagpalik. Pero sa hirap, sobra. Sakripisyo sa pangkat, andun na lahat. Lahat, ginampan ako, nag-mayores pa rin ako. Ako pa rin. Merong City Jail, hindi naman gaganda yan eh. Kung anong hindi pa rin ako nagdala dyan. Kasi pamala ka dyan, puro binipisyo lahat ang nagdala dyan. Nawala ako noong 1989 dyan, bumalik ako ng 2011. Halos wala ka na bago sa pangkat eh. Ganun pa ng pintura, kalburo pa rin. Pero ako na nagdala dyan, Batang Sampalok. Ako, sinasabi ko ng sarili ko, kami unang nagpaganda yan. Sa akin lang siya ng pondo, nagpaganda ng brigada. Kung di ko ginampanan yan, di sana. Basta sinabi ko siya, gitan niyo pa yung pagdadala ko. Kasi nakita naman nila eh. Dating papel, listahan lang, wala. Puro pera rin. Iniwasan na pera. Lumaya ako. Bayan ko niya, kulang-kulang. Karating milyon migit. Kulang-kulang karating milyon. Pondo. Iniwasan niyo, 4,000 lang. Kung pinalitan ko, 4,000 lang. Binato sa akin, susi. Paglabas niya sa pinto, kung binato. O binuksan namin box ng baw lang yun. Yung pera, 4,000 lang. Pero yung lumaya ako, inventaryo. Sige, bila pera. Kaya alam nila ang pera ng pangkat yung iniwan ko sa kanila. Sinagad ako yung brigada. O, di hanggang nga, nagtuloy-tuloy. Nagpapasalamat ako. Pero kung di ako nag-umpisa, no choice. Yung mga benepisyo pa rin ng mga nagdala, yung alam na pagpasok sa pondo, kanilang pera. Hindi. Kasi ganun mga nagdadala dyan. Pagpasok ng pera sa pondo, alam nila, pera na rin nila. Hindi. Pera ng pangkat yan eh. Diba? Sila, ginagawa nila ng sarili lang nila, di ba? Parang yung sinasabing pondo, di ba? Diskarte mo yun, parang mabalagay yung pangkat mo sa maayos, di ba? grabe yun. Kasi mga nagdadala naman kasi, kala mo talagang magugulang. Pero wala pa naman dinadatnan eh. Kasi iba mga magulang pa nagdala. Pag talagang yung magulang nagdala dyan, yung talagang bukal talaga sa ismo yung pangkat talaga, namamangkat siya. Gaganda ang pangkat, pero yung pangkat pangkatan, magulang ka, pero namamangkatan ka, wala rin, no choice ka rin. Ganun yung gagawin yung katarantado pa rin sa pangkat. Pero kasi masakripisyo na sa pangkat, ikaw magdadala, kaya mo paganday ng pangkat. Kaya mo bago yung takbo ng pangkat. Kung ano talaga, may sakripisyo at pagmamahal ka sa pangkat. Oo, hindi ito ka. Doon mo mararamdaman sa puso mo. Oo, totoo. Pag hindi mo siya puso, sa balat mo lang, mananakaw pa ng ibang tao yan, nakaya ibang pangkat. Pero bandang uli, mas malaki pa kikitain sa pera pinakawala nila. Pero ibang isa puso mo talaga, masarap. Masarap magdala ng pangkat, kasap ng pangkat. Doon makikita yung respeto siya. Kahit saan ka magpunta ng lugar, kahit saan ka magpunta ng lugar, hindi ako pwede mo doon na kayo ko eh. Talagang lahat ng tao sa akin, bibigay ka ng mga ako. Tayo,
Dito ka, ano ka, para itabi nila ako, hindi. Kasi ako, sinakmiss ko sarili ko, patay kita sa pamilya ko, siyempre gusto ko sa pangkat. Oo, pamilya ko, minsan, ano ka pa, pero yung pangkat. Pagka pinaglalaban ko ng pagkuha niyan, Grabe. gano'n ako mamangkat eh, kahit yung bata pa ako dito sa lugar namin. Yan ang naging buhay nyo. Yun na lang, gano'n lang takbo naging buhay ko, hanggang sa ngayon. Nabubuhay na lang ako, parang sa pagmamahal sa mga kakosa ko, yung mali ng mga kakosa ko, sabihan ko sila, di ba? Kung gagawin sa kakosa mo, di ba? Kaya masakit eh. Pinakamasakit sa kayo, mga natin kayo, lulukoy ka ng kakosa mo, lalo natin sa pamilya mo. Pinakabawat sa amin sa pangkat yan. Kasi ako, ang tanda ko lang ito, sinakripisyo ko ng sarili ko sa pangkat ko. Lagpas ka lahati ng buhay. Oo, kalatan, gusto ng buhay ko. Dala ko na itong pangkat ko. Kaya ayoko rin yung kakosa ko yung gagago sa pamilya ko. Masakit. Sakit. So, Lalim ng pinanghugutan nila. sobra. Nararamdaman ko naman eh. Base sa Kasi, pagbitas. tanga. Sa haba ng panahon, laban namin sa ano. Sobra. Marami akong mga nakasama, matatanda sa pangkat, bayar bata ako na mamasukan. Pero magkakasabay lang kami na mamasukan. May matatanda lang sila, pero bata ako, pero sabay lang kami na mamasukan mga panahon na yun. Kumpara sa gulang. Sa gulang ko. Oo. Basta parang kami kasi, sa gulang, pero sa takbo sa family. Kasi malawak pa nga ako sa kanila eh. Kasi ang hawak ko, armory, ang hirap ng armory. Halos di ka na natutulog nga dyan. Buti ang commander, nakakatulog pa ikaw, hindi na ka nakakatulog eh. Kasi inaano mo pag searching, sa may babaw ng mga matalas, sa may ilalagay, sa sako matalas, kalahati sa may mga sabak baril ka pa itatago, di ba? Laban no, fighter nga ako eh. Tsaka laban sa pag-iisip. Sisip ko, talagang dala mo siya. Iingatan mo talaga siya. Kasi, iingatan mo, kasi may lalagay, sa mga hindi masi-searching, di ba? Lahat talaga gampanan, pati makakosam, natutulog na. Tinitigyan mo pa rin yan, di ba? Baka bilang may manaksak, sagot mo pa yan, di ba? Hirap. Pero pag namamangkat ka, pero masarap. Pag namangkat ka, masarap. Sakripisyo. Masarap maramdaman yung respeto. Oo, nakakatawid mo sa kanya, sakripisyo mo sa kanya na nalalakpasan mo. Sarap. Pagmamahal. Pagmamahal. Yun ang pagmamahal sa pangkat. Sa grabe sakripisyo mo. Sobra. Sakripisyo sa pangkat, sobra. Maraming makakasama magugulat pero hindi naman nagsakripisyo ng katulad sinakripisyo sa sarili ko. Higit kalahati ng buhay ko. Sa loob na ako lumaki. Binata lahat. Nagkaisip. Sa kolonya. Sa kolonya, susubo ko na lang. Bibigay ko pa nga sa kakosa ko. Kaya mo ito parang ditagal yung buhay. Pero awa ng Diyos, paano na, at ang ganito buhay ko, masaya pa rin ako kasi, pagmamasakan ng pangkat, yung kakosa ko, napakasarap. Hanggang nga, namasok ko naman si Jay, ang pagmamasakan ng mga mayo sa gadal, ganoon pa rin. Hindi nila ako para pagsalita ko, sinasikaso nila ako. Diba? Bilang mo isang ama ng pagbagwala sa pangalan. Hindi ko nararamdaman yung pagmamahal ko sa kakosa. Dahil din nila ako. Kasi maraming sa mga kakosa na puro sa sarili lang eh. Oo, puro sa sarili lang. Marami kang pera, tinira niya pera. Sa akin marami kang pera pero hindi ka pwede sa amin ng kulang, hindi mo rin kahit dali ng pangkat. Gusto ko yung taga-bukod sa yung nakita ko sa pangkat, hindi na dala mo. Pera pag gawin namin mo, wag. Kasi mas ikit magkukunin mo sa amin eh. Sa pera mo kami kinuha, sa pera mo rin yung babawian. Wala kami matututunan sa'yo eh. Nararamdaman niya yung pagmamahal ng mga ako. Kahit dito. Dito. Sa lugar niyo. Sa lugar ko. At sa ibang lugar ko mapunta. Sabda ko pagmamasahan ng mga kakosa ko. Respeto. Oo, kahit ibang pangkat nga eh. Nagugulat nga ako eh. Ginagalang ako eh. Kasi marami akong natulungan din ibang pangkat sa ibahig eh. Lalo sa parte ng trabaho, yung mga lapog, yung mga may nasa trabaho. Yan, tinutulungan ko yan. Ito, salubungin mo ito, sundin mo ito. Kasi pag alam ko hindi na kaya, din na ibang pangkat, pinasasalubungin. Kaya pala. Kaya marami akong mga naging kaibigan. Kasi sa kolonya, kailangan pakisama eh. Kasi pag di ka pa makamatay ka ron. Pakisama ka sa ibang pangkat, sa mamo. Huwag kang magiging abusado. Kasi marami dito sila mga nagdadala dito. Sila may takalan. Kasi mga paano yung mga natakalan na yun, mga nakaramdam siya, di ba? Pagkakamali nila kasi sila natakalan sa mga, dapat huwag ka na magbabawi sa kakosa mo kasi nagkaroon ka ng kasalanan di ba? Yung mga paano yun, kaya ka natakalan. Pero pag nagdala ka na, gusto mo ganun pa rin kayo, at walang kasalanan yung kakosa mo, tatakalan mo, pakit mo na yun, pakit na yun, di ba? Ba't ka nagdala, tatakalan mo yung kakosa mo at walang kasalanan, di ba? Sabi mo lang, naramdam mo yung una, di ba? Hindi ganun. Dala ka dyan, walang takalan. Si Jill, 3 taon na umigit, walang takalan, walang obligahan. Paano disiplina? Ano lang, rock and roll. Nilaban ko yun. Sige, buntat ko, hila ko, buntat nyo, hila nyo, labas ang pangkat. Ayos naman, talong po.
Napalaki nga yung pondo, napasok yung brigada. 4,000. 4,000 lang. Ate. Nagkakaroon ka natin bilyon, napaganda ko pa yung brigada. Grabe yan. Diba? Hindi. Ako lang ang mayos kumakain. Mayos nga kumakain ng orange eh. Pinare-refer ko lang eh. Hindi ba mga mayos magbahalo ang magpagkain, talang kala nila, pera nila yung pondo eh. Pera ng pangkat yan, di yung pera sa sarili yan. Direkta ko sila. Ako mayos ako kumakain lang ng radyo sa City Jail. Kasi hindi ko kaya kumain ng ano yung pera ng pondo, pera ng tao. Kakain ko na, hindi ako ganun eh. Kasi namamangkat ako, anong ka-issue, minsan, pag duwala ng pamilya ko, kailangan ko nagpapaluto. Pero hindi araw-araw magluto, pakakain ako. Pera ng pondo. Iba ganun. Kasi, ganun, karami sa kala nila pera ng pondo yan, hindi nyo pera yan. Pera ng pangkat yan. Maya naman kayo sa sarili nyo, di ba? Basta ako, sinakripisyo ko lahat ng sarili ko sa buong buhay ko sa pangkat. Ako, di ko alam, takang bahala na sila kasi sa stage ba na sila eh. Kasi karami dyan sa stage, bahala na, pagkatan ng Muntinlupa, iba natatak. Pagkatan ng kolonya, lalo na doon, iba natatak. Pero ito naman, pag-usapan naman natin kasi yung mga kabataan ngayon. Kasi maraming Oo. mga kabataan. Marami talaga. Sinabi sa akin ni Tata Roming Uso. Oo, Reyno. Sabi niya sa akin na kami mga namangkat, kami talaga yung may sakripisyo. Kasi Oo, dalawa kami. iba ngayon. Kasi si Ramirez, tirador din yan, nasintado rin yun sa Maximum. Opo, yung sinasabi niya na bago kami naging bahala, meron kaming sakripisyo talaga. Hindi katulad ng mga bagong bahala ngayon. Idinaan na lang sa Sa gano'n nga dyan. saka sa may pera. Walang sakripisyo. Wala. Kami baka kayo matatak, sakripisyo na kami. Oo, sakripisyo na kami, baka kayo matatakan. Sakripisyo talaga. Kasi, ayun yung sinasabi yung yung quality ka eh. May tsura ka, matangkad ka, may loob ka. Pero sa Bicol, ang BNG, yan naman, banal na gawain kung tawagin nila yan. Banal na gawain sa Bicol. Pwede ba kayo magbigay ng payo sa amin mga kabataan? Sa mga kabataan ko sa ngayon, di ba? Dito pa lang sa labas na huwag na kayong isipin ng mamasuot. Tama, may tatak kayo, pero huwag na kayong mamasuot na gumawa pa ng mga para magloko. Kasi mahirap eh. Pag nasa loob na, mahirap. Magsisisit sa loob. Wala man nagsisi sa labas, sa loob. Kasi ako, dinaras ko, bata pa ako, di ba? Masintesa na ako gano'n, di ba? Sa 16, tumiragad ako sa light, di ba? Huwag niyo na kami gagayahin. Tama na nasa labas kayo, umuwi kasama niyo yung pamilya, sa bata, sumunod ka sa mga magulang niyo. Baka na ayon sa magulang, sundin niyo lang. So, dadating namin tamang panahon sa inyo eh. Mga sa mga kabataan. Mahirap, pag nasa loob ka, kasi sila magsisisi, di ba? Sabi, pinabaya sila ng magulang. Pero hindi. Lahat ng pagmamahal ng magulang, ginagawa sa anak. Huwag lang sila maligaw ng landas. Pero ang kabataan minsan gumagawa na di ba? Kaya ko na sana. Sumunod kayo sa mga magulang niyo. Marami tuturo sa ating magulang natin. Maging tama tayo, maging mamahal sa buhay natin. Mahirap kung gagaya sa amin sa mga inabot namin. Mahirap. Ako, at lumaki ako, sa kulungan na ako lumaki. Ang agong naiwalay sa magulang ko. Gumaya ko, wala na akong magulang. Diba? Gusto nyo madanasin yung ganun. Mamawala magulang yun, pamilya yun, nakakulong kayo, di ba? Masakit. Isang bagay na pinagsisiyan ninyo. Sa bawi na ito, talagang bukod din sa kalooban kung makabawi kami. Kaya lang, sinakripisyo, taga-sakripisyo lang sa tatak. Sa kakosa. Pagmamahal, kasi hindi mawala yung pagmamahal eh. Pangkat yun. Hindi siya manatawag na pagsisisi. Sakripisyo. Sa mga kakosa ko, pagmamahal lang, sa puso nila yung pangkat nila. Huwag sila magpapadala sa mga anong bagay na ano. Kaalam nila kasi sira lalo ng pangkat. Pera lang yan. Huwag magpapatak sa dyan. Basta yung naramdaman yung feeling nyo talagang nagiging ama kayo ng pangkat. Yan ang pinakamasarap sa lahat. Ako, natutuwa ako na nagkakaedad ako na, tay, dami nyo isa, lolo na tayo na. Hindi ko naramdaman yung feeling sa respeto sa di ba? Huwag mamagasa yung pala balik nun, no? Laki. At ganito, hudlum ako. Pero respeto sa, at hindi nga hudlum yung mga pulis dito, mga chairman. Alas ka bedyo sila natin. Kasi, nasa ano ko, yung hudlum ako, pero maroon akong pero respeto. Ang laki ng respeto ko sa ganun din sila sa akin. Hindi ako yung, kalalaya ko, siga ko, hindi ganun. Sa marunong respeto yung nga, di ba? Pag walang yan kaya, di ba? Ganun lang palang buhay ng tao, sa respeto lang. Mga osa ko, mahal. Nabati ko kayo sa itong panahon na ito, kasi na-interview na sa haba ng panahon, ito ang interview. Sinabi ko lang din para sa pangkat na lahat sana ng mga nagdadala ng pangkat, maayos natin pagdadala sa mga osa natin. Kanito yung talaga yung balat nyo, dala nyo na yan, kahit sa kayo makarating, bala na gang. Kaya napating kaibigan ko, si Timothy Casman. Sending. Sa mga kasabayan ko sa mga kakasagod sa Ibaig. Sinabati ko kayo, mga batang Ibaig. Mga empleyado dyan. Sinabati ko rin sa Mang Rosa, sa Balingit. Sa Dura.